Ngayon, hindi naman nila pinaniniwala ang Diyos na nasa langit. Paano kayo makikita ng Diyos ko? At marami din Kristiyano ang medyo nagkukulihan pagdating mo sa punto. Kung wala kang Kristo, wala kang Diyos. Kahit ano pa ang itawag mo sa sarili. Kung wala kang Kristo, wala kang Diyos. Dahil tayo sa pamamagitan ng Kristo, tamang-tamang ng Diyos. Pero gabi yung mga Kristiyano na pinagtatalunan. Ang Diyos mo rin ng Muslim, ang Diyos mo rin Israel, ang Diyos mo rin ay Diyos iba ng Kristiyano. Ang tamang sagot ko lagi Diyos, kung wala kang Kristo, wala kang Diyos. Therefore, nagdaw ko naman ang Banal Espiritu, kung wala kang Kristo, wala kang Holy Spirit. Yun ang sinasabi ko sa Kristo. At yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga kagwad na kapatid. So, kaya namin po namin ito sa ating pagbinas. Bakit yun po ang kanyang sinabi? At bakit gagawin ang Jerusalem sa langit bilang ating ina na doon po tayo ng langit bilang mga anak ng Diyos? Kasi sa Judaism, ang pinanggagalingan ng iyong pagiging Hudyo ay ang Jerusalem sa lupa. Na at this point, na sinulat ng Apostol Pablo ito from between 40 to 50 AD, nakatayo pa ang templo sa Jerusalem. 70 AD po mawawasak ang templo doon at hindi na po may babalik. Kahit ano pa mabalik ng sino-sino, hindi na may babalik ang templo doon. Now, bakit po sinabi ni Apostol Pablo na ang Jerusalem sa lupa ang pinanganganay o pinanggagalingan o pinanganganakan ng mga Hudyo? Dahil ang Jerusalem ang pinakasentro ng Judaismo. At para ikaw, kung ikaw ay hindi para ikaw maging Hudyo, doon ka dadaan sa sentro yun. Sa Jerusalem. So lahat ng mga nasa Judaismo na ipanganak sa Jerusalem dito sa lupa. Pero ang born again, pinanganak hindi dito sa lupa, ang kapanganakan mo ay nasa Jerusalem sa langit. Ano po? Mas malalim pa kung kaibahan yun. Ang Jerusalem sa lupa, ang Judaismo ay kailangan sundin at kautusan. Ang mga anak sa Jerusalem sa langit, careful, dahil mo dito. Okay? Kasi, dapat mo pa rin sundin ang pagkuman. Ito po ang maliwanag. Ang mga anak ng Jerusalem sa langit, ang mga anak sa Jerusalem sa lupa, ay dapat sundin at nasa ilalim ng kautusan. Ang mga anak sa langit, sa Jerusalem sa langit, ay malaya na sa pagsunod sa kautusan. Bakit? Lagi po ngayon sa inyo. Dalawang bagay po yan kung bakit gano'n ang nangyari. Ang una ay nakalagay sa Romans chapter 8. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Ano po yung kautusan? Yan po ang nagbibigay kapanganakan sa mga Hudyo. Ang kautusan. Kailangan magpasa ilalim ka ng kautusan. At sino ang sasabihin ng Apostol Pablo? Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa alok ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, kinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinatanggap ng kautusan ay matupad sa atin, sabi mo sa sarili mo, sa atin, na namumuhay ayon
Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ano po ang sinasabi ng Apostol Pablo? Ang mga Hudyo ay kailangan magpasailalim sa kautusan. At ang Panginoon sa Kristo, bilang pinanganak na Hudyo, ay nagpailalim sa kautusan. At ang Panginoon sa Kristo lang, sa lahat ng tao pinanganak sa daigdig na ito, kasama ng Apostol Pablo, natupad niya ang buong kautusan. At dahil sa iyong pakikipag-isa sa Panginoon sa Kristo, pinanganak ka sa Jerusalem sa langit, at ang tuloy sa iyo, natupad mo na rin